So, yon lang ha, yon lang mga kababayan. Dito tayo mga kababayan sa sure na talaga na si Sara Duterte ay panalo sa impeachment sa Senado. Ito ha mga kababayan, bakit nga ba sure si Sara Duterte na panalo sa impeachment niya sa Senado? Ito ha, pakinggan natin mga kababayan. Ito. Balikan na natin si Bok Edlingao para sa iba pang pag-iimay sa Bilang Pilipino 2025. Bok? Maraming salamat, Julius. Ang sabi nga nila, all roads in the said phase lead to the impeachment court. Ano po ang sabi sa konstitusyon para sa isang impeachment trial? Kailangan po ng 2/3 vote para ma-convict ang isang taong na-impeach. Kumbaga, kailangan po ng 16 senators na boboto for impeachment para po matuloy ang isang conviction. Sa mga po, kailangan po ng at least 9 senators. So, yun po mga kababayan ha. Hindi ko po siya masyadong i-play po dito kasi makopyright po ako. Pakinggan nyo na lang po kasi bibig kasi naman po dito ni Ed Ligao. Anong pangalan nito? Ed Ligao ba? Ang pangalan kung sino yung mga pabor kay Sara at sino yung mga 50-50 na senador na nanalo ngayon na hindi pipirma para ma-impeach siya. So ito po mga kababayan na i-play ko po. Para ma-acquit si Vice President Sara Duterte sa impeachment charges na kanyang hinaharap sa Senado. So ano po ang komposisyon o lumalabas sa komposisyon ng bagong Senado? Tingnan po natin sa meetings na ito. Dito po natin ilalagay yung mga pro-impeachment senators at dito po natin ilalagay yung mga anti-impeachment senators. Pro-impeachment senators at dito po natin ilalagay yung mga anti-impeachment senators. So ngayon mga kababayan, gusto kong reaksyonan ha. Sino nga ba yung nakalagay dito na pro-impeachment? So ibig sabihin yung mga senator na pro-impeachment, so ihiwalay daw ni Ed, no? Na yung mga pro-impeachment, yan yung mga gustong ma-impeach si Sara. Yung mga anti-impeachment, yun yung mga ayaw ma-impeach si Sara. So pakinggan nyo po ha mga kababayan. Ito po. Ang pro-impeachment, sasabihin ko po sa inyo ha, ito. Ngayon po, konting disclaimer po. Ito po ay possibilities and probabilities. Dahil po sa eleksyon sa huli, alam mo naman, wala naman talagang permanente. Simulan po natin dito sa anti-impeachment block. Sa mga mukhang panalo na sa Senado, ito pong si Bongo, siyempre yan po ay anti-impeachment. Si Bato de Rosa, siya din po ay anti-impeachment. Ganoon din po si Rodante Marcoleta. Si Amy Marcos, bagamat kapatid ng Pangulo, mailalagay natin po sa anti-impeachment dahil sa kanyang very close relations with the Vice President. Ngayon, meron pa po tayong si Pia Cayetano at si Camille Villar. Camille Villar po, inendorso ni VP Sara dahil ang sabi nga ni VP Sara, ang pamilya Villar ay iyong maasahan talaga ng pamilya Duterte. They are real friends and true friends na hindi sila iniiwan. Yun daw po ang pamilya Villar ayon sa mga Duterte. Ito po, ang Nationalista Party po ay umiikot sa pamilya Villar. So, NP po, si Camille Villar at si Pia Cayetano po ay nationalista rin. At malaking posibilidad, dyan po siya pupunta. Doon naman tayo sa mga holdover senators, yung mga present senators. Si Robin Padilla, siyempre po, yan po ay anti-impeachment. So, meron po tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Remember, ang kailangan lang po natin ay 9 senators para po ma-acquit si VP Sara. So far, we have 7 probable senators. Kailangan pa ng 2. Ang kapatid ni Camille Villar ay si Mark Villar. Nationalista Party din po. At malabang sa hindi, diyan po siya mapupunta. 8 na po sila. Isa na lang ang kailangan. Meron pa rito na maring mapunta doon. Si Alan Peter Cayetano po ay siya rin po ay Nationalista Party. So ayun na mga kababayan. So pagbibilangin po natin kung sino-sino ang pabor na hindi ma-impeach si Sara, ito po, pangalanan ko po isa-isa ha mga kababayan. So ito po. Una, si Bongo. Pasok po si Bongo. So kailangan po kasi 9 na senador, mga kababayan, 9 na senador para hindi ma-impeach si Sara. Kailangan 9 ang pipirma. Una, si Bongo. Panalo po siya, number 1.
O, isa na si Bongo doon. Pangalawa, si Bato. Oh, so, dalawa na. Pangatlo, si Marcoleta. Oh, so, tatlo na. Pang-apat, si Aimee. Pang-lima, si Villar. Pang-anim, si Cayetano Pia. Pang-walo, itong si, tawag dito, kapatid ni Camille, si Mark. Oh, so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, pang-7 si Mark, pang-8 si Alan, at sino yung pang-8? Si Robin Padilla. So ulitin ko po lahat ng mga ayaw ma-impeach si Sara: Bongo, Bato, Marcoleta, Aimee, Camille Villar, Pia Cayetano, Robin Padilla, Mark Villar, at Alan Cayetano. So siyam po sila, mga kababayan. Klarong-klaro naman po dito siguro na andito po, mga kababayan, sa ating picture. Wait lang. Ayan, pakita ko sa inyo ha. Ayan po yung siyam na pabor. Ayan, nasa likod ni Ed. O, yan po yung mga pabor sa hindi ma-impeach si Sara or anti-impeachment sa Senado. O, Bongo, Bato, Marcoleta, Aimee, Camille Villar, Pia Cayetano, Alan Cayetano, Robin Padilla, at Mark Villar. So, siyam na po sila. Siyam lang po ang kailangan ni Sara para hindi siya ma-impeach. So, klaro po, mga kababayan, klarong-klaro po na si Sara ay hindi mai-impeach. Pasok na pasok. Di ba? Ngayon, mga kababayan, so dapat ba tayong malungkot? So dapat ba tayo na magalit kasi hindi siya na-impeach? Huwag po kayong magalit, mga kababayan. Huwag po kayong magalit, no? Na si Sara ay pabor, hindi siya mai-impeach. Huwag po kayong magalit, mga kababayan. Bakit? Sabihin natin, panalo siya sa Senado. O, mga Estrada pa, nandyan pa si Jinggoy, nandyan pa si GB. So, wag po kayong mga kababayan. Wag po kayong malungkot. Kasi bakit? Meron pa tayong isang pag-asa. Nandyan pa ang International Criminal Court. Hindi man siya ma-impeach, hindi man siya matanggal, makukulong din naman. Antay na. Hindi man sa ngayon, si Trillanes nga 7 taong inantay para lumabas ang warrant. Antayin natin. Antayin na lang natin, mga kababayan. Actually, huwag tayong malungkot. Huwag tayong magalit na hindi siya ma-impeach. Kasi nga, karapatan ng mga politician yan. Kung taong bayan lang ang papipiliin at buboto, kung ilan ang bumoto para pabor na ma-impeach si Sara, malamang sa malamang, marami talagang bubotong i-impeach siya. Sorry, kasi ang magboboto, Senado at Kongreso lang. So, wag tayong malungkot kung sure win na si Sara kasi nandyan si Bato, si Bongo, si Robin, si Marcoleta, si Aimee, 2 Villar, tapos si Alan Cayetano at si Pia Cayetano. So, siyam na po sila. Nandyan pa si Jinggoy, nandyan pa si GB Ejercito, nandun pa si Villanueva. Hindi natin alam kasi marami-rami pa yan. Nandyan pa kung sino pa na mga senador. Actually, ang senador is 24. So, hindi natin alam. Kung halimbawa man na hindi siya ma-impeach, sa ICC na lang tayo aasa. Wala pa ring takas. Walang takas. Hindi man siya ma-impeach sa Senado, sa ICC naman, doon naman siya makukulong. So, yun lang. Di ba? Meron nga tayong kanta na, don't you worry, ICC is coming to town. Nako, mga kababayan. Alam nyo naman po kung ilan ang merong warrant sa ICC. Siyam pa po ang kailangan. Ngayon, siyam ang kailangan ni Sara para hindi ma-impeach sa Senado. Baka nakalimutan nyo po, siyam din po ang may mga warrant sa ICC. Huwag na kayo mag-alala.
'Di ba? Siyam ang kailangan na boto ni Sara para hindi siya ma-impeach. Siyam din po ang may warrant mula sa ICC. Baka nakalimutan nyo po. Baka nakalimutan nyo po. Lulusot man sila na hindi ma-impeach. Pero sa ICC, iwan ko lang kung lulusot pa sila. Tama po ba ako, mga kababayan? Yeah, lulusot ka man sa impeachment. Hindi ka man ma-impeach sa Senado kasi meron kang mga politiko na pipirmang hindi kay pa-impeach. Pero yung ICC, siyam din po ang slot ng kulungan sa dahig. Di ba? Di ba? Impeach siya sa Congress. Pero hindi pa siya impeach sa Senate. Kaya impeach pa rin ang tawag doon. Ngayon, kung ma-impeach siya sa Congress, impeach siya sa Senate, ang tawag doon conviction. Hindi pa naman siya impeach sa Senate kasi hindi pa naman umpisahan. Sa Senado, automatically, impeach na siya. Meron pang sa Congress, impeach na siya. Meron pa mang Senado, hindi pa naumpisahan. 'Di ba? Paano ko masasabing convict? Hindi pa convict ang tawag doon. Hindi pa naman naglilitis sa Senado eh. 'Di ba? Hindi pa naman naglilitis sa Senado, bakit ko tatawagin convict? Ayaw kong maging dito, abogado ha, pero para sa akin, mali po ang tawaging convict, makukonvict siya. Hindi po, mai-impeach pa bago siya i-convict. Diba? Bakit ka galit sa mga Duterte? Sinong matutuwa sa kanila? Sige nga. Tapos pag ako galit, kawawa ako. Mas kawawa sila kung makukulong. Diba? Ganun lang. Hindi ko siya, alam niyo mga DDS, wag niyo akong turuan kung ano yung sinasabi ko kasi alam ko ang sinasabi ko. Yung dapat ninyong turuan, yung mga vlogger dyan na nakukontempt at nakukulong at nakakasuhan. Yun ang turuan ninyo. Kasi ako, never niyo akong turuan bakit bago ako magyawya dito, pinag-aralan ko yan. Bakit ko sasabihin makukonvict si Sara hindi pa nag-uumpisang liltisin sa Senado? Sa Kongreso, pwede kong sabihin conviction na ang sunod kasi impeach na siya dun eh. Hindi naman tayo pwede magdesisyon na Congress lang. May Senate pa. 'Di ba? Yun ang totoo. Tuturuan nyo pa ako. Turuan ninyo yung mga DDS vlogger na mga nakukontempt. Wag ako. Pamagaling-galingan pa kayo dyan. Hindi ako lawyer ha. Pero, nagbabasa naman po ako. Hindi po pwedeng sabihin mo makukonvict. Hindi pa naman nililitis ngayon, pag na-impeach siya sa Senado, na-impeach siya sa Kongreso, yun na ang sunod, conviction. So, ibig sabihin, impeach siya sa Congress, antayin pa natin na ma-impeach siya sa Senate bago siya ma-convict. Ganun yun.